Rush everywhere. Daming gagawin, daming handaan. We go. Ulitin ko lang ng konti Yung ombudsman dapat lawyer. Okay, dapat lawyer. Requirement yan. So isang kaso, yung may tinatanggal kasi deputy ombudsman. So wag na tayo doon. Doon na tayo sa ombudsman. Example lang naman to sa isang case ng Supreme Court. Ang ombudsman, hindi mo pwedeng ipa-disbar hanggat ombudsman siya. Bakit? Kasi pag hindi na siya naging lawyer, tinatanggalan mo siya ng pagkarapatan niya maging ombudsman. Kasi yung isa sa mga requirements ng ombudsman, tinanggal mo. So, ang maaari mo lang gawin para matanggal siya sa pwesto is through impeachment. Okay? So, ngayon, sabi ni ni Ombudsman na Boying, pwedeng kasuhan ang Vice Presidente. Ang may immunity lang from suit ay ang Presidente. Tanda natin yan ang may immunity lang from suit ay ang Presidente. So, pwedeng kasuhan ng kaso ang Vice Presidente, pero impeachable officer siya, di ba? So, mangyayari lang yan, pwedeng kasuhan, pwedeng magtuloy-tuloy, but the question is, pwede mo ba siyang ipakulong? Diba? So, minsan maglalaro sa isip mo Okay, magiging dalawa yung, ang isip natin is, pwede mo ba siya ipakulong? Pwede mo siyang ipakulong kasi hindi mo naman siya tinanggal sa pagka-vice presidente. Nakakulong siya, pero vice presidente pa rin siya. 'Di ba? Parang si Senator Leila de Lima at that time hindi naman siya impeachable officer. So pwede naman siya talaga ipakulong. Kaya nga nangyari, napakulong. So tanong na lang, pag kinulong mo ba yung vice president? 'Di ba? Vice president pa rin siya. Nandun pa rin siya. Makaka-function ba siya as vice president? Okay? Kaya dun papasok. Pwede mo ba ipakulong o hindi? Pag pinakulong mo ba siya, as if tinanggal mo ba siya sa position? Isip tayo, mga kakli. Isip tayo. Okay. Hindi pa ito mangyayari. First time to. Pero mag-isip tayo. Ang vice presidente, in general, hindi siya dapat matanggal sa posisyon maliban lang through impeachment. Pero pwede siyang kasuhan. Kung mag-guilty siya, halimbawa, plunder. Halimbawa lang plunder. So, pag pinlander siya, no bail. Pasok sa kulungan. Diniprive mo ba siya ng kanyang posisyon? Tinanggal mo ba siya? Hindi naman, di ba? Hindi. Okay? So, pwede ba siyang makulong? Pero she will be functioning as vice president. The problem there is limited. Hindi siya makakagala. Explorer pa naman siya. Paktay. Diba? The VP the Explorer siya. Hindi siya makakagala. Limited kasi nakakulong siya. Pero, she remains as vice president, pero limited yung work niya. So, in a way ba, para mo siyang tinanggalan ng posisyon niya sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso and not through impeachment? So, malaki yun, di ba? Gray area yon. Pero kung iisipin mo, mga kakli, eto, nag-isip lang tayo. Si VP the Explorer, halos wala sa bansa. Diba? So, sinasabi niya, working siya from abroad. Diba? Kahit daw siya gumagala, nag-work daw siya. So, it means, kahit wala siya sa opisina, she can work. Diba? Kahit nasa kulungan siya, she can work. Sabi niya, gamit yung technology. Pwede nga daw, ano sabi natin ni attorney, Ruth? Virtual. Ghost BB. Kasi nasa wala siya okay. Magiging too technical to. Diba? Kung pag-iisipan natin. Pero syempre, ang igigita mga lawyers niya yan, hindi niya pwedeng i-deprive ng kanyang freedom kasi tinatanggalan mo siya sa posisyon. Matatanggalan siya through impeachment. Pero kung isipin mo, di mo naman siya tinanggal as vice president, hindi nga lang siya makakagala. Diba? Pwede mo naman siyang bigyan ng internet doon to work. Ginagawa niya nga abroad. Diba? So, yun lang. Idea lang yun, mga kli, kasi wala pa naman nangyayaring ganito. Diba? So, yun yung sinasabi ngayon ni Secretary Boying. Pwedeng kasuhan, pwedeng madesisyonan, but ang question is, pwede mo ba siya mahuli
custody. Di ba? Kasi baka siya impliedly or it will be considered tantamount to depriving her yung pagiging vice president niya. Na dapat hindi. Only through impeachment. No? Pero kung isipin mo, di mo naman siya tinanggalan ng pagiging vice presidente. Limited nga lang yung movement niya. Impeachable officer yan. Kaya impeachment pa rin ang proseso kung nais natin silang mawala sa opisina. Pero sir, pwede din po ba siyang maharap? Wait. Ganoon naman eh. Hindi mo naman siya gugustuhin mawala sa opisina eh. Kasi kukulong mo lang siya eh. Diba? Tama ba ako mga Chris? Si Senator Leila de Lima naman, nagampanan niya yung pagiging senador niya. Kaya limited lang, di ba? Yan nga. Si Senator Trillanes, remain as senator. Diba? Hindi mo siya in-strip ng position niya. Hindi mo siya tinanggal sa kanyang posisyon. Yan natin diba? Tatrabaho pa rin sila. Propose pa rin sila ng bill. Natin. Diba? She remained a senator at the time na siya nakulong. Diba? So yun lang yung tingin ko dyan. Definitely it's a legal question na hindi pa nangyayari. Magiging ano naman to? Case of first impression. Diba? Kung ikukulong mo yan, plunder, no bail, aalaw ba ng court na makulong siya, impeachable officer siya. Naman, tsaka congressman, ano yan, pwede talaga imbestigahan yan, pwedeng maharap sa kaso, pwedeng masentensyahan, basta ang korte ang magsasabi niyan. Ang pagkakaiba lang talaga, hindi mo sila pwedeng alisin sa kanilang mga opisina. Ang senador, sariling kapwa-senador lang ang pwede mag-alis sa kanila. Ganun din ang congressman. Pero ang senador hindi impeachable officer. Ayan na, kung i-compare kay senator, mga senator sabi niya, di ba? Si Senator Dili mga nakulong. Senator Dili anis nakulong. Pero nagtrabaho as senator. Di ba? Yung sa ethics nga lang, di ba? Ang pwede sa kanila expulsion, di ba? Pero yun, kung compare ni ombudsman, yung sa senador, si Senator Leila de Lima nakulong. Na-allow naman, nakapag-senador pa rin. Hindi mo naman siya diniprede ng function. Although hindi yan impeachable officer. Congressman lang ang pwede magtanggal sa isang congressman. Yung the usual ombudsman na, di ba, kadalasan sinususpend, may mga preventive suspension. Hindi rin ang kopyahan sa judiciary. Sa legislature. I don't think it is within our power to suspend anybody na nandyan sa separate branch of government. We leave it up to them because they have their own rules. Yeah. Ang ombudsman, katulad ng binanggit ko nung nakaraan about Senator Villanueva. Ang ombudsman po, with regard to administrative proceedings, wala po silang power to sanction, to impose dismissal, or any penalty sa mga impeachable officer, sa members of Congress, and judiciary. So kung may criminal case sila, ipapile ang ombudsman laban dito sa mga impeachable officers, including members of the Congress and judiciary, i-endorse lang nila or i-recommend lang nila for filing sa ombudsman. Sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan ngayon, the judgment ng kanilang sa mga criminal cases na involved sila. Okay? The Constitution provides them the leeway to make their own rules. Sir, also this morning, nag-file po yung grupo po ng mga farmers sa mangingisda against former Narvacan Mayor Chavin Singson. 149 Okay, mamaya na yan. May Chavit tayo susunod. Naku, sumabit. Okay, doon tayo kay Sarah bago tayo In other words, mga Krim, nung una sabi ni Sarah, pinundihan daw yung mga youth program ng AFP. Nung nilaglag siya ng mga taga-AFP, ngayon sinasabi niya, ginamit naman daw sa DepEd. Pinondohan daw niya yung youth. Sergeant Putik, Kasi ganito, i-remind ko na ng konti, Dito talaga medyo delikado si VP Sara. Yung 15 million
yung 15 million na inamin ng mga AFP, mga colonel na nagsagawa ng Youth Summit. Nawala namang ginastos Tapos ng sinabi OPP. ngayon Sara. ni Attorney Powa. Si Attorney Powa dapat mag-explain to sa Supreme Court. Si Attorney Powa, sinabi niya na yung 15 million, yung resibo, Dinoktor. ginamit niya lang para ma-explain. Kasi na-flag ng COA yung 15 million ng DepEd. So, since wala silang resibo, kinausap niya si Colonel, I forgot, yung security dati niya sa security dati sa Davao, na sinama niya sa DepEd. Kinausap niya yon, PM Mayor. Kinausap niya ngayon yung mga mista niya na nagsagawa ng Youth Summit. Humingi siya ng certificate, 4. Diba? So, yung 4 ngayon na summit na yon, ginamit nila Attorney Powa, sinabit sa COA, at sinabi yun yung ginastosan ng 15 million. So, nung nabulgar ito sa House of Representatives, sinabi nung mga colonel, di namin alam na yung certificate gagamitin nila as parang resibo. Wala po silang ginastos doon na 15 million. Kanya-kanya po kaming gastos. Walang ginastos ng DepEd doon. Ang mga kabataan, gastos ng LGU. Yung mga ahensya, let's say, DSWD, kanya-kanya silang gastos. Walang ginastos ang DepEd using confidential funds doon. That's 15 million. Agoy. Di ba? So, yun yung sasabi ni Sergeant Putik. Okay? Ngayon, sabi niya ngayon, confidential funds para mag-investigate kay Saldico. Di ba sabi niya sa conference, dapat ang Pangulo, pagkagamit ng confidential funds, file agad. Di ba? Pag ginamit mo yung confidential funds mo, mag-investigate ka na dyan, then file agad sa ombudsman diretso. Ang tanong natin, sabi niya, admission niya, na mag-imbestiga ng laptop na may anomalya ng panahon ng tatay niya. Diba? Panahon ng tatay niya yun, kay Liling Briones yun. Hindi sa panahon ni PBBM yun. So, inimbestigahan niya yun, SunWest. Ang SunWest, gusto niya kasing ilaglag si Congressman Saldico without knowing na yung transaksyon na yun sa panahon ng tatay niya. Kung saan, yung PSDBM na siyang nag-procure bata ni Senator Bongo. Yun yung the same DBM, PSDBM, na merong anomalya kasabwat sa Pharmally. Agoy! Okay, sige, using your confidential funds, how much, di ba? Using your confidential funds just sa DepEd, sana sinampahan mo na agad ng kaso. Si Saldico. At the time na na-discover mo yun. Ba't di ka nagsampa? Ba't ngayon ka na nag-iingay? Supply diba? pa. Ngayon, sasabihin niya, imbestigahan niyo to. Yeah, akala ko ba na-imbestigahan mo na using the confidential funds? Nasaan yung dokumento mo? Actually, mga clear, ito, na-flag na ng COA. Kaya nga hindi na kailangan imbestigahan pa eh. Na-flag na to ng COA. Kaya nga sinampahan ng ombudsman. Kaya nga sinampahan ng ombudsman, si Liling Briones, saka si Christopher Lau, regarding dyan sa anomalyang laptop. Di niya yun alam. Akala ko ba nag-imbestiga siya using the confidential funds? Di ba? Ombudsman pa yung nag-initiate mag-file laban kay Secretary Liling Briones and Christopher Lau. Ba't hindi mo gawin yung advice mo na dapat magsampa agad diretso sa ombudsman or sa DOJ? Kasi yung case. Diba? Kasi yung case. Wala na. The more you talk, Sarah, the more na nahuhuli kasi nungalingan mo. Yun, Joy Canonisado. Okay, mga ka-clear. So, meron tayong susunod din puputulin ko dito si Ombudsman. Si Ombudsman. Mukhang si Chabit yung kanya. Topic na dito. Wait lang. Check na natin. Mukhang si Chabit, mga absat. Tali lang, attorney. Silipin ko lang muna. Silipin lang natin saglit, mabsat. Meron pa siyang 4,000 plus, no? Sa Chabit bang next topic niya talaga dito? Sa Chabit nga, mga kabsat. Naku, may 3 pa si Attorney Claire. Pagkatapos ni Chabit, meron itong kay Sarah, ang tatalo sa strategy ni Mary Grace Piatos. Tapos Magalong, naduduwag na sa isyong rocket netting. Ayun lang.
Ayun lang. Paktay. Sino bang dawit dyan? Putragis. Nako po, Mabsat. Mabsat, nako si Chabit. Nako po. Ito yung topic natin kanina pa to. First main topic natin to actually. Salamat, Atty. Claire. Dito, no. Nako po, Inday. Nako po, Inday. Good luck sa'yo. Kapag gumulong yan, paktay ka. Kulong ka.